Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi lang niya, magandang gabi, bayang. Sabay post ang isang litrato. Mababasa dyan, St. Luke's Medical Center Emergency Room. Okay? Tapos yung mga nakaitim na mga lalaki na nakikita nyo dyan, may marka sa kanilang uniforme, SWAT. Well, kitang-kitang mga baril, oh. Parang may sakyanan pa dito na armored car ba ito? So, ang tanong ngayon is, sino yung dinala sa St. Luke's Hospital na binabantayan ng mga SWAT members? Dalawa lang yan. Sa opinion ko lang ito, I might be wrong. Either mataas na opisyal ng police or military na kailangan siya ng security kasi alam mo naman, may mga kalaban ng so dapat i-secure nila yung mataas na general ba yan? Or mataas na opisyal ng gobyerno na kailangan mong bantayan, hindi lang bantayan sa kalaban ng bayan o mas importanteng bantayan na hindi malaman na na-hospital siya. Parang may itinatago ba? Lalo na ang mga paparazzi, mga media. Yun lang ang tingin ko dyan. Kasi Bonifacio Global City, tahimik naman dyan. May mga wala akong masyadong nababalita ang kaguluhan na nangyayari. Halos wala eh. Kasi nasa sentro ka ng syudad. Tourist attraction yan, Bonifacio, mga mayayaman nandyan yan. So walang gulo. So the fact na makakita ka ng SWAT, hindi lang ordinaryong pulis yan. They are the best of the best kung SWAT sa urban operations yan. Kung yung SAF naman, Special Action Forces, yan. Anywhere yan, pambundok, pang ano. So, itong dalawa na ito, SAF at saka SWAT, sila yung mga pinaka-the best sa ating kapulisan. So, kung i-deploy mo ang SWAT sa palibot ng isang hospital, there must be somebody inside na napakataas ang posisyon niya sa gobyerno na binabantayan nila. Kaya ang tanong, sino? I don't know. Basa tayo sa mga comments. Sabi ni Sharon Rose Dasira, if welcome siya sa St. Luke, di more, and waiting na rin si St. Peter, kaning tawhana. So, from St. Luke's to St. Peter na ba yan? Huwag naman sana. Mylene Alvarez Valentino, condolence, sana magkatotoo na ang wish. Kaninong wish? Wish na naman ni Cara David. Huwag naman. Kung sino man yung pasyente dyan, ang dalangin ko, gumaling siya. At makapagsilbi pa sa tambayan at mabawi kung anong dapat niyang bawin. Gogong Bathan, ipagdasal na lang sana natin ang wish ni Cara. Huwag naman, please, please. MG S. Obkay, malapit na tayo. Magparty-party nito. Yay! Ano ba yan? May pumanaw, kapwa mo Pilipino, tapos magparty-party ka. Sobra naman yan siguro. O, maalala ko tuloy yung si late Congressman ako, first time na nakasaksi ako na namatay na nga ang kababayan natin. Dapat makidalamhati. Kaya lang maraming nagsaya. Daming natuwa. Kaya ano na yun, extreme na yun.
Kaya ako, lesson learned ko na lang ito. Ano bang legacy maiwan ko sa mundong ito? Pag namatay ba ako, marami bang makikiramay? May nabasa akong article. Saan ko nabasa ito? Daily Bread man siguro. Mayroong isang pastor nagpunta sa isang lugar sa States, small town lang. Nagtaka siya dahil may living procession ba yun, ang daming tao. As in. So, ang pumasok sa utak ng visiting pastor, somebody from the town, mayor ba, top government official, military official ba. So, bumaba siya, tinanong niya, sino ba ang pumanaw na top government official natin na halos lahat ng taong bayan nakikiramay. Sabi ng mga tao, no, he's not connected at all with government. Ano lang siya? Ordinaryong residente dito na maraming natulungan. Kaya nagluluksa ang buong bayan para ipakita ang pasasalamat sa kanyang buhay. Wow. Na-touch ko doon. Kaya ako, ang aking wish, pag ako'y pumanaw na, yung maalala nila ko kung akong nagawa. Ang guiding principle ko dyan is ganito na laman kito, tinyente pa lang ako, 1988 man siguro, 87, 88. Tinuruan ako ng isang pastor, isang quotation lang. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tumatak sa isip ko yun. Kaya ngayon, nasa last 2 minutes na ako sa buhay ko. Lahat ng ginagawa ko, I'm doing it for God. Kaya ito, vlogging journey. Yung ating income, tinutulong natin sa mga nangangailangan. I'm doing it for God. Kaya salamat sa ating partnership. Kasama kayo dito. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribong Talaandig ng Bukidnon para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang gihatag na ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop ang karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo og gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Dako ang akong pasalamat sa Ginoo o sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di nami gid karon maulanan. O kay noon pila na day ni Salamat. ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa mo nakaatop karon nga? Tuiga. Oo. Pila na day ito katong karaan ninyo nga atop, pila day ito katuig na? 30 na katuig. 30 na katuig, so bago pa mo nakapuli og atop. Karon pamigid nakaapuli kay natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Lisod. Oo. Lagi. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Unsaon gamuso raman.
Na usay na imuso, usay wala. Oo, suguto bro sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon. Oo, so salamat kayo, te. Salamat sa